What's up guys? Welcome back sa ating channel. Ngayon gagawa tayo ng isang simpleng calculator gamit ang JavaScript. Tulad nito. So sa calculator na to mayroong first number at second number. I-enter natin dyan yung mga numbers. Kunyari 1, sa second number type natin 2, then merong mga radio button dito na add tsaka subtract. So mamimili tayo dyan. Kunyari add, then merong button na compute. Pag click natin tong compute, i-add nyo yung first number at second number, at yung result dito yung lalabas sa baba. So try natin. So 1 plus 2 equals 3. Try natin yung subtract. Gawin natin itong first number, taasan natin, gawin natin 5. Yan. Compute, click nyo yung compute. Yan, 3. Ibayin natin. Yan, 5 minus 1 plus 4. Yan. So gagawa tayo ng ganitong calculator. Gagayahin natin tong website na to. So open nyo yung inyong mga text editor. Ang gamit ko guys ay Sublime Text Editor. Okay guys, may ginawa akong folder. Pangalan ng folder is calculator-project. Then sa loob niya merong dalawang file, ang index.html at styles.css. Yan. Okay, sa index.html tinype ko na rito yung boilerplate ng HTML. Ito lang yun, meron siyang HTML na tag, and then may head na mga tags and body. Yan. Sa head merong meta, title at link. So tinype ko na yung link. Sa link guys, ito yung style sheet na gagamitin natin. So meron akong ginawang style sheet. Ito yan, styles.css. So meron lang ditong dalawang ID, title, tsaka result. Yan, gumawa ako para may kulay yung title tsaka yung result. So yung title natin color blue, tsaka yung result color red. Okay guys, so gawin muna natin yung title. Sa body type natin H1. Calculator. At lagyan natin ng ID dito na title. Yan. Tapos sa baba ng calculator maglagay tayo dito ng label na tag. Yan. Sa label guys, tagin lang dito first number. Yan. Lagyan natin ng semicolon. Yan. Sa tabi niya nandito yung text box. So maglalagay tayo ng input. Ang type niya ay text. Lagyan natin to ng ID para meron tayong identifier. So ang pangalan nito, ang first box na to ay, ang first text box na to ay first num. Yan. So
Meron tayong first number. Copy na lang natin to para makagawa tayo ng second number. Tapos baguhin lang natin yung ID ng input text box ng second number. Ayan. Gawin natin second num. So yan guys. Check natin, save natin to. Tingnan natin kung anong itsura nito sa ating browser. So open nyo lang yung folder kung saan nyo create yung inyong project. So yung i-right click yung index.html and open with Google Chrome. Yun. So yan guys, meron na tayong title ng calculator at meron na tayong mga text box para sa first number at second number. So kaya lang nasa isang row lang sila. So pag try natin ibaba tong second number. So para maghiwalay sila, maglagay tayo ng break dito, BR. Yan yung tag niya, break. So maglagay tayo ng dalawang break para mag next line siya ng dalawang beses. Save natin, check natin sa browser kung bumaba. Yan guys, bumaba ng dalawang row tong second number. Tong second number pati yung text box niya. Yan. So kailangan naman natin magdagdag dito ng mga radio button para sa mga operator na add at subtraction. Kung hindi kayo familiar guys sa mga radio button, pwede nyong i-search yan sa Google. Nangyari, search nyo ng HTML radio button. Nangyari, kung hindi kayo familiar sa syntax ng mga radio button yan, ito yan guys. So ito na yung syntax niyan. Merong input din siya, tapos ang type niya ay radio. Tapos meron din siyang ID at name. So mapapansin nyo guys, meron yung name niya dito, pare-pareho sila. Pare-pareho silang gender. Sabihin niya nakagroup sila. Pag naka-group, sabihin isa lang ang pwede nyong piliin. Okay, try natin tong kopyahin. Yung isa nito. Paste natin dito at edit natin. So sa label, ito yung add. Tanggalin na natin itong 4, di naman natin ito kailangan. Okay na yung label lang. Sa value, add ang type natin dito. Sa gender, gawin natin itong operator. ID, gawin natin add. Yan. Meron na tayong radio button para sa add. So gawa naman tayong radio button para sa subtraction. Subtract. Tignan natin sa label niya. Ang value nito ay subtract. Ang name niya ay operator. Ang ID nito, gawin natin subtract. Ayan. Ayan. So nilalagyan ko guys ng ID, parang identifier yan. Para itong radio button na to ay para sa subtract lang.
value niya ay subtract. So dito group ko sila para mag-group nyo, dapat yung name nila ay pareho. Yung add tsaka yung subtract na radio button dapat pareho yung laman ng kanilang name. So pareho silang operator. Yan. Save natin at test natin sa ating browser. Refresh natin to. Yun. So hindi kailangan natin ibaba yung add. So maglalagay tayo ng break. So, tayo ng BR. Ayan, dalawang BR lagay natin. Ayan. Save natin. And refresh ulit natin yung so meron na tayong radio button para sa add at subtract. Ayan guys, mapapansin nyo isa lang ang pwede kong piliin dahil nakagroup sila, pero ang grouping nila ay itong operator. Yan. Kasi pag ginawa kong iniba ko yan, yari operator 1 to operator 2, pag chinek natin dito sa browser, yan, pareho mo silang masaselect kasi hindi sila pareho ng group. So kaya dapat iisa lang ang pangalan ng kanilang group. So ang pangalan ng group nila ay operator. Yan. I-save natin yan ulit. Tapos maglalagay naman tayo ng compute na button. Yan. Compute. At lagyan natin to ng ID na pangalan na ng ID natin ay compute din. Yan. Lagyan natin ng break para mag-next line, para hindi sila mag-delete. Check natin sa browser kung anong itsura nito. Refresh natin to. Meron na tayong compute na button. And then lagyan natin ito ng result sa baba. So gamit tayo ng H2. So may value ito na 0 na lang. Initial value na 0. At lagyan natin siya ng ID na result. Okay tayo guys, yung ID na result sa CSS natin, meron tayong ito yan. Yan yung tinatawag natin dito. Itong result na ID ng CSS para mag-iba yung kulay ng ating result. Para maging color red siya. I-save natin at refresh. Yun. So nakita nyo sa baba mayroon ng result na 0. Okay, lalagyan na natin ito ng functionality or behavior. Gagamit tayo dito ng JavaScript. So sa baba, okay, sa loob ng body sa pinakababa, dito natin lalagay yung script ng JavaScript. Ayan. So may open script na tag at may end tag na script. So in between dito natin lalagay yung ating mga JavaScript code. So dito guys, gagawa ako ng function na compute. So para makapag-create kayo ng function, type nyo lang function, tapos pangalan ng function natin ay compute, tapos mayroong open close parenthesis at curly braces. So
paghiwalay lang natin yung curly braces. Yan. Okay guys, so sa loob ng function na to, magkikreate tayo ng mga variables. So sa nakaraang tutorial ko, tinuruan ko kayo para kung paano makagawa ng variables sa pamamagitan ng keyword na var, di ba? Pero this time, gagamit tayo ng ibang way para makapag-declare ng variable. Gagamit tayo ng let. Ayan. Let. Halos pareho din siya ng var and ng var sa pag-create ng variable. Pero pag sa loob ng mga function, mas maganda gumamit kayo ng let. Ayan. Kaya gagamit tayo ng let. At ang pangalan ng ating variable dito ay first num. Ayan. So guys, sa pag-create ng variable, pwede rin kayong gumamit ng underscore. Tandaan nyo yan na. At pwede nyo rin lagyan ng dollar. Pwede rin kayong gumamit ng dollar na symbol. Yan. Yun yung mga rules. Bawal lang. Huwag lang kayo maglalagay ng space in between. Kasi hindi yan pwede sa JavaScript. So dito, gagamit ako ng underscore. And then, para makuha natin yung value ng first number na nasa text box, so gagamit tayo dito ng document get element by ID. Yan. Yan. Get element by ID yung gagamitin natin. So, ano ba yung ID ng ating text box? So, ang ID ng ating text box ay ito. First num. So, copyhin nyo lang yan. First num. Tapos, sa dulo type. Para makuha nyo yung value nyan, type nyo dot value. Tapos, ilalag natin para makita natin sa yung result niyan. Gamit tayo ng console log. Okay, so console log, dito nyo ipapasa yung variable na yan. So, maglagay lang tayo ng another string para madali natin mabasa. So type nyo ulit yung first num, tapos lagay tayo ng arrow. Yan. Tapos i-concat natin yan si dalawang string yan. Yan. I-concat natin sila, and then test natin muna. Sabay ko na rin yung second number dito. So copyhin ko lang to. Mabilis. So, ang ID nung sa ating second text box ay second num. So, palitan nyo lang yan. At palitan natin ang pangalan ng variable. Gawin natin second num. Dito rin sa console log. Second num. Second num. Save nyo yan guys. So kaya ako nilagyan ng console log para malaman natin kung nakukuha ba natin yung value ng mga text box, para ma-check natin kung tama yung mga value nito. So run natin sa ating browser. Okay, refresh natin. Tapos kailangan natin buksan yung ating console. So right click nyo at i-click nyo yung inspect. Yan. Punta kayo sa console na menu. Yan, dyan. Okay. Test natin. Maglagay tayo dito ng mga numbers. Okay, 1 at 2.
Okay, pili tayo ng operator, pero hindi pa naman siya ganun kailangan. At click nyo yung compute. Oops, walang nangyari. Kasi hindi pa natin nalalagyan ng events. So, dito kayo sa button ng compute, maglalagay tayo dito ng on-click na event. Click. Yan. Sa loob ng on-click, dito natin tatawagin yung compute na function. Yan. Yan. Save natin ulit. At refresh. So, enter tayo ng number 2 to 3. At click nyo tong compute. Yun. So, dito guys sa console na lumabas tong first num, ang value niya ay 2. Yung second num, ang value niya ay itong 3. Yan yung purpose, kaya nilagyan natin ng console log para malaman natin kung nakukuha ng JavaScript yung mga values na laman nitong text box. Yan. So dapat guys, pag magpo-program kayo ng JavaScript, dapat lagi nyong chine-check kung nakukuha niya ba ng tama yung mga values. Dapat tinetest nyo muna. So this, para matest nyo, pwede kayong gumamit ng console.log. Yan. Dapat paunti-unti tinetest nyo yan para kasi mahirap mag-debug kapag marami na kayong nasulat na mga source code dito. Maganda per line tinetest nyo kung gumagana. Yan. Nangyari itong sa function, tinest natin kung nakukuha nga ba yung value ng first num na text box. So sabihin nakuha natin, sabihin nag-work to, tama tong code natin. Yan. Pati yung second num, tama yan kasi nakuha natin yung value ng second number. Ngayon kunin naman natin ang value ng operator, yung add tsaka subtract. So gawa tayo ng another variable dito na ang pangalan ay operator. Tapos, para makuha natin yun, gagamit tayo ng document.query selector. Yan. Selector. Tapos, sa loob ng open close parenthesis ng query selector, lagay tayo ng single quote. Tapos, hahanapin natin dito yung mga radio button. So, type nyo rito yung input. Kasi yung radio button ay nasa loob ng tag na input. Tapos, maglagay kayo ng brackets. Yan. Sa loob ng brackets na yan, type nyo yung attribute ng input. Ang attribute niya yung type equals radio. So type nyo lang type equals radio. Ibig sabihin yan, hahanapin niya lahat ng input na may type na radio. So babasahin niya tong dalawa dahil meron tayong dalawang input type na radio. At type nyo at pipiliin lang natin dito guys kung ano yung sinelect lang natin. So para napili natin dito yung kung ano yung sinelect lang o yung kung ano yung naka-check
type nyo colon at check. Yan. Sabihin ng check, yan yung pinili. O ano yung pinili mo lang. Then, sa dulo, lagay kayo yung dot value. Para makuha natin yung value ng mga operator. Ang value dito ng mga operator natin ay either add or subtract. Yan. So, yung value na yan, ipapasa natin sa variable na to. Operator na variable. Para matest natin kung nakukuha niya ang value ng mga operator. Gamit tayo ng console log. Yan. At i-concat natin dito yung mismong operator na variable. Operator na variable yan. Save natin at i-test natin kung nasa-select na nga ba natin yung mga operator ng tama. Okay, refresh natin to ulit. Pili tayo ng value sa first at second number at dito sa operator pipili tayo ng isa. Piliin natin tong add. Yan. At click nyo yung compute. Yun. So guys, mayroon ditong nadagdag na operator. Ang value ng operator ay add. Yun. Sabihin, nakuha natin ng tama. Dahil ang pinili natin dito ay yung add. So tayo naman natin yung subtract. Click nyo ulit yung compute. Yun. So pag chinek nyo rito sa console, ang lumabas na value ng operator ay subtract. So ibig sabihin nito guys, tama ang ating source code o yung ating JavaScript code. So yan guys, nakukuha na natin ang tama yung mga value ng text box saka yung pati radio button. So next na gagawin natin ay gagawa tayo ng mga function para sa add at sa subtract. So gawa tayo ulit dito ng type nyo function, then add. Oh, yan. Gawa na rin tayo ng function para sa subtract. So ibahin lang natin yung pangalan niya, subtract. Separate natin. May separate tayong function para sa add at para sa subtract. So guys, dito sa subtract, pwede tayo dito sa loob ng kanyang open close parenthesis, pwede ko yung maglagay dito ng mga parameters. Ano yung parameters? So parameters guys, mga variables din sila. So pwede tayo maglagay dito ng kahit ilang parameters. So sa add, kailangan natin maglagay ng dalawang parameters kasi kailangan natin magpasa ng dalawang numbers. So lagay natin dito first number, at para malagay niyo yung second parameter, kailangan niyo gumamit ng comma. Yan. Type niyo naman yung pangalan ng second variable, pangalan niya is second number. Yan guys, naglagay tayo dito ng dalawang parameters. So yung dalawang parameters na yan, gagamitin natin yan sa loob ng function na add. So para magamit natin yan, mag-create muna tayo ng isa pang variable sa loob ng add. Kaya pangalan niya ay result. Ito yung guys, gagamitin na natin tong dalawang parameter na to. Ang gagawin natin ay i-add natin sila.
So gagamit tayo ng addition na symbol. Yan. Plus na symbol. So dahil ito ay add, so ang gagawin nito ay i-add niya yung first number sa second number. At yung result nun, ipapasa niya dito sa variable na result. Okay. Itong function guys, pwede rin tong mag-return ng value. Para makapag-return siya ng value, gagamit tayo ng keyword na return. Ayan. Return tapos space kung ano yung gusto nyo i-return niya. So ang gusto natin i-return dito yung result, itong variable na result. Yan. Ibig sabihin guys, kapag mayroong tumawag sa function na to, may ibabalik tong function na to na value. Nangyari dito sa ating compute, gumawa tayo dito ng pang variable na addition add result para may tapos tatawagin natin yung function na add dito, yung add na function. Yan. Para matawag niyo yung add na function, type niyo yung pangalan ng function at o yung open close parenthesis. So dito guys, yung add, meron siyang dalawang parameter. So ibig sabihin, dapat pag kinol nyo, dapat mag-add din kayo dito ng dalawang parameter or arguments. So papasa natin dito yung mga variable na first name at second name. So separated by comma lang din sila ulit. Yan guys, nagpasa tayo dito ng dalawang arguments or parameter. Arguments or parameter, madalas nyong maririnig yan. So kapag gumagawa kayo ng function, tawag dyan parameter. Pero pag tatawagin nyo na siya, ang tawag dyan arguments na. Yan. Nagpasa tayo ng dalawang arguments, first name at second name. Try natin ilag to para malaman natin kung gumagana itong function na add. Okay, add result natin at i-concat natin dito yung variable na add result. I-concat natin at i-test natin kung nagwo-work ba tong function na add. Fresh. Okay, tayo dito ng dalawang number. So 3 at 3 na lang. At test natin yung add na operator. At click nyo yung compute. Yun. So katoy guys. So tama, nakuha natin yung first name tsaka second name, pati yung operator. Nakuha natin. At nakuha din natin yung value ng result. So ang value niya ay 33. Bakit 33 ang lumabas? Bakit hindi 6? Ayan. Ibig sabihin niyan guys, ginawa niyang ibig sabihin niyan guys, ang value nitong or data type nitong ating mga variables ay string. Diba, kapag string, kino-concat niya lang yan. So ibig sabihin, kinombine niya lang tong dalawang first name sa second name. Kunyari pag ginawa ko tong 5 at clinic ko rin compute, so ginawa niya, kinombine niya lang first name tsaka second name, kinongkat niya lang, kaya naging 35.
Ibig sabihin, hindi nag-work ng tama yung ating function na add. Yan. So, may kailangan tayong gawin dito. Kailangan natin i-convert tong first num tsaka second num into number. Kasi ang kanilang mga data type ngayon ay string pa. So, pakita ko lang sa inyo guys kung paano nyo ma-check yung mga data type nila. So, pakita ko dito sa maglagay tayo ng another console log. Data type first num. So, para malaman natin yung data type ng isang variable, gagamit tayo nitong type of na function din. So, sa type of, meron siyang open close parenthesis. Diyan nyo ilagay yung pangalan ng variable. So, pangalan niya ng ating variable ay first num. Yan. So, copyhin ko lang to. Ika-copy ko rin dito sa second number. Palitan natin yung pangalan ng variable. Yan. So, gumamit tayo dito guys ng type of na function para malaman yung data type ng mga variable. Save natin to at test natin. Okay, sa first number may 1, second number is 2. Select nyo yung add. Then compute. Yan. So ito nga guys, ang data type ng ating mga variables ngayon ay string pa. So yung first na variable, ang data type niya ay string, pati rin yung second num na variable ay string. Kaya ang result natin dito guys ay naging 12 dahil kinoncut niya lang yung value ng first number at second number. So, kailangan natin convert ang ating mga variable into number. Ito, paano natin gagawin yun? So, tanungin natin si Google kung paano. Okay, type lang natin sa Google, search natin JavaScript. Convert ito, string to number. Ito. Click natin, piliin natin itong una. So, ito guys, mayroon siyang sample dito. So, mayroon siyang dalawang variable. Yung isa, number 42 na walang quote. Yung pangalawang variable ay mayroong quote. Yan. So, magkaiba yan guys. Ito number, ito string. Yan. So, tinest niya kung equal sila. Ang lumabas ay false yan. Kasi magkaiba sila. Magkaiba sila ng data type. Pareho yung value pero magkaiba yung data type nila. Ito guys, meron siyang function dito na parseInt. So, ano ba ginagawa nitong parseInt na to? The parseInt method converts a string into an integer. So, ito yung kailangan natin. So, ito yung sample niya. So, yung variable na text ay ginamitan niya ng parseInt. So, text, yan. So, tumatanggap daw ito ng dalawang arguments. Yung first argument, yun yung string na i-convert natin. At yung second argument ay yung radix o yung base number.
sa mathematical systems. Pero by default, laging 10 naman yan. So, pwedeng ito lang ipasa natin sa parse int. Yung first argument lang. So, balik tayo sa ating text editor at dito guys. Gagawa tayo ng dalawang variable. Bigyan natin ang pangalan to na first num. At dito tayo gagamit ng parse int. Yan. Okay, sa parse int, dito natin ipapasa yung ating variable na first underscore num. Dahil ito ay naka-string pa. So, i-convert natin siya into integer. At yung integer na yon ay ipapasa natin dito sa variable na first num. Tapos, gawa rin tayo ng integer variable para sa second number. Second num. Yan. Pasa natin dito yung second num. Yan. At dito sa add na function, hindi na natin papasa tong first underscore num sa second underscore num kasi ang data type nila ay string. So, ang papasa dapat natin dyan ay itong mga number ang data type. So, ito yan. First num tsaka second num. Yan. Okay, ilag natin yung data type nila para ma-check natin kung nagbago pa kanilang mga data type. Itong first num, check natin yung data type nito. Gamit tayo ulit ng type of at ilagay natin dito yung variable na first num. Yan. Kopyahin ko na lang ito. Ilag ko rin yung pangalawang variable na second num. Yan. Test natin kung nagbago ba yung data type nitong first number sa second number at kung tama na ba yung result ng ating add na function. Save natin yan at i-test natin. Okay, refresh natin to. Bili tayo dito ng first number, second number natin ay 4. Ayan. Click natin add at i-complete natin. Yun. So guys, napansin nyo yung first num na data type ay naging number na. Pati yung second num ay naging number na. Sabihin na convert natin siya into integer. Itong string na variable sa taas na convert natin into number. Dahil number na siya, yung result ng ating add na function ay tama na. So, naging 6 na. 2 plus 4 ay 6. Test pa natin. Ano ba? 5 plus 8. Yan. So, yan. Gumagana na siya ng tama. 13 yung result. Yan, tama.
test pa natin ulit. Yan. Yan. So working na yung ating add na function at nako-convert na natin ng tama ating mga variables. Okay, balik tayo sa ating text editor. Ito guys, gawin naman natin yung subtract. Subtract, kailangan niya rin ng dalawang parameters. So, copyin ko na lang ito. Copyin ko na rin ito. Yan. Pero dito guys, gawin natin itong minus dahil ito ay subtract. Yan. Okay. Test natin dito. Gawa tayo ng sa pang variable na subtract result. Then natin ipapasa yung result ng function na subtract. So dito, kakall natin yung subtract ng function. Yan. Kailangan niya. Papasa rin natin dito yung mga variable na first num at second num. Yan. Ilag natin yung result. Copy nga na lang pa. Copy natin. Yan. Gawin lang natin subtract result at subtract result 10. Yan. So, iti-test natin para yung add saka subtract result na function. Save natin to. Refresh natin. Okay. Type tayo dito ng first number. So, lakihan natin yung first number 10. Second number ay 2 na lang. Then click nyo yung compute. Okay. May error lang tayo dahil hindi tayo pumili ng mga radio button. So refresh lang natin ulit. Then 2. Pili tayo ng katano dito. Then click nyo yung compute. Yan. Yun. So napansin nyo guys, yung add result tama siya, 10 plus 2 equals 12, at yung subtract result tama rin, 10 minus 2 ay 8. Yan. Test pa natin. Gawin natin 3 at compute natin. Yun. So yung result ng subtract ay 7, so tama yan. 10 minus 3 ay 7. So working guys. So tama na itong mga ginawa nating function, pero wala pang lumalabas dito sa ating result. Tsaka kahit anong piliin natin dito na pwede tayong pumili ng kahit ano rito sa operator natin. So dapat isa lang ang pipiliin natin dito, at dapat kung ano yung pinili natin, dapat yun lang magpa-function, or yun ang dapat na magko-compute. Kung add, dapat add lang. Kung subtract, dapat mag-subtract siya. At yung result nun dapat mag-display dito sa ibaba. So, para magawa natin yun, balik tayo rito at dito guys, gagamit tayo ng if else condition. So marunong na kayo niyan guys. Sa nakarang tutorial ko, itinuro ko yan. So madali lang naman to. So if condition, yan. Sa unang condition natin, ang i-test natin dito yung mga operator. Itong operator na to. Test natin kung ano yung value nitong operator. Kung equals ba to sa add.
So, check natin kung ano yung mga value ng operator. Ang value ng ating add na radio button ay add, at yung subtract na radio button, ang value niya ay subtract. So yan ang ating i-test dito sa ating if else condition. So sa unang condition, if operator is equals to add, yan, anong gagawin niya? Dito natin inilipat yung itong ginawa natin variable tsaka na to. Lipat lang natin yan sa loob itong if condition yan. Yan. So kapag yung operator ay equals to add, execute niya itong code na to. Yan. Tapos magdagdag tayo dito ng else if condition, at lipat natin dito to. Lipat natin tong code na to sa loob ng else if condition, dahil dito ko ilalagay yung if operator equals to subtract. Yan. Okay guys, meron tayong if else condition. So sa unang condition, tina-check natin kung ang operator na pinili o yung radio button na pinili ay add, ito ang mag-execute. Kapag ang piniling radio button ay subtract, eto naman. Yan. Tapos sa result, dapat i-display natin yung mga result ng add or subtract. So para magawa natin yun, gamit tayong document.query selector at hanapin natin yung h2, dahil h2 yung nasa h2 yung result, diba? Nasa h2 na element. So hanapin natin yan, h2. Tapos gamit tayo ng inner HTML para dito natin ipapasa yung value ng ating result ng add or subtract. So napansin nyo, mayroon tayong dalawang variable dito na add result at subtract result. Actually, pwede natin pag-isahin na lang yan. Pwede tayong gumawa ng isang variable na lang na result. Lagyan natin ang initial value na 0. Ang result na variable na to, yan ang gagamitin natin dito. Diyan natin ipapasa yung mga result ng add function at subtract function. Yan. Dito rin sa subtract, tanggalin na natin ito. Yan. At tanggalin ko na rin itong mga logs na to. Dito na lang tayo maglagay ng log sa baba. Yan. So log, idalag natin yung value ng result. Type nyo yung pangalan ng variable na result dito. Yan. At yung result na variable na yan, yan ang ipapasa natin sa na value ng h2 element. Yan. Yan. So yung value ng result na variable,
yan ang magiging laman nitong h2 na tag. Ngayon, i-test natin kung nag-work to. Save natin at test natin sa browser. Refresh natin ulit to. Yan. Maglagay tayo dito na first number 4. So, second number natin ay 3 na lang. Piliin natin tong add muna. So, dapat ang result nito ay 7. Tingnan natin kung nagwo-work. Yun. Sabihin nagwo-work siya. So, lumalabas na sa ibaba yung result. Paano kapag subtract? Tingnan natin. Yun. Naging 1 siya. Yan guys, tama ang ating result. Saka pag chinek nyo yung ating logs, console log, yan, result is 1. Yung kanina yung result niya is 7. Yan. Try natin ulit, mag-test tayo ng iba pang numbers. Pakihan naman natin, kunyari 100 minus, or add natin 100 plus 20, yan, 120. Pag sinabtract 80, yan. Ayan guys, nagwo-work na ang ating calculator. So balik lang tayo guys sa ating text editor. So napansin nyo guys, medyo humaba ang ating code dito. Pag ganyan nakahaba ang ating source code or yung JavaScript code natin, best practice dapat ilipat nyo to sa ibang file. So gagawin natin, mag-create tayo dito ng another file sa folder ng calculator project na to. At dyan natin ililipat yung laman ng ating script. So, cut natin to. Cut. Then, dito, paste nyo lang. At itong file na to ay save natin as save as calculator.js. So, yung kakalimutan yung .js. Yan. Yun. So, ayan. Tapos, balik tayo sa ating index.html. Dito guys. Sa script, idagdag lang natin tong attribute na source. Kasi sa source, dyan natin ituturo kung nasaan yung ating JavaScript code. So, ang pangalan ng ating JavaScript file ay calculator.js. Yan. Yan. Save natin. Tingnan natin kung nagwo-work pa rin yung ating calculator. Type tayo dito ng 100 ulit. Second number ay 60. Try natin i-add. Yun, nag-work pa rin siya. Subtract. Yun, working pa rin siya. So yan guys, pagawa na tayo ng ating simple calculator. Yan. Di ba mas maganda kapag nakaseparate yung mga JavaScript code natin? Kasi madalas yan, humahaba talaga yan. So mas maganda isa-separate nyo yan para mas malinis tingnan ang inyong mga HTML files. Yan. So guys, try nyo naman gawin yung multiplication tsaka division. Try nyo idagdag dito sa ating source code para ma-practice din kaya. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Abangan nyo yung mga next tutorial ko pa about JavaScript. At
Kung bago pala kayo sa aking channel, ini-invite ko kayong mag-subscribe at i-like tong video na to. At i-click nyo rin ang notification bell para lagi ko kayong ma-update kapag meron akong mga bagong tutorial. See you guys sa aking mga next tutorial.